Gagawa ang Diyos ng daan upang makaalis ka sa iyong sitwasyon. Kaibigan, kung inaakala mo na iniwanan ka na ng Diyos at nakalimutan ka na niya, gagawa ang Diyos ng daan upang makaalis ka dyan sa iyong sitwasyon, dyan sa kinalalagyan mo. Mayroon pang paraan para makaalis ka dyan, para makalaya ka sa kulungan ng depresyon, sa kulungan ng kawalang pag-asa. Kung inaakala mo na iniwan ka na ng Diyos at hindi ka na makakaahon pa sa kinalalagyan mo, kung sa palagay mo na wala ka ng lulusutan pa para makaalis ka sa mahirap na sitwasyon ng buhay mo, nais kong ipaalala sa iyo ang mensahe ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 43:19, narito, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon, yao'y lalabas. Hindi baga ninyong malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Ikaw ba ay nasa ilang? Ikaw ba ay nasa disyerto ng kasalatan? Marami kang tanong, Panginoon, bakit nangyayari ito? Bakit? Nasa lugar ako ng kawalan, kasalatan. Ginawa ko na ang lahat pero wala pa rin. Gutom pa rin ang pamilya ko. Wala pa rin perang dumarating para pambayad sa aming mga utang, sa renta, sa mga bills na dumarating. Kaibigan, ito ba ang tanong mo sa mga sandaling ito? Nais kitang palakasin na hindi ka nakalimutan ng Diyos, bagamat sa paningin mo, sa pakiramdam mo, hanggang diyan ka na lang. Wala nang daan para makalusot ka sa kahirapan. Ang sabi ng Diyos, gagawa siya ng daan, gagawa siya ng panibagong daan para makalis ka dyan, para makalabas ka dyan. Ang nais ng Diyos, kaibigan, humawa ka pa ng mas mahigpit sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga pangako. Alisin mo ang tingin mo sa sitwasyon mo, alisin mo ang mga mata mo sa mga taong umuunlad at ihinto mo ang pagkukumpara sa sarili mo sa iba. Ihinto mo yung pagtatanong mo, Panginoon, bakit? Hindi sila nakakakilala sa iyo, pero maginhawa sila, marami silang pera, wala silang problema na katulad ko. Kaibigan, lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang problemang dinadala, may kanya-kanya tayong problema na pinagdaraanan. Huwag mong ikumpara ang sitwasyon mo, ang sarili mo sa iba. Tumingala ka, itingin mo ang iyong mga mata sa Diyos sapagkat hindi siya nagbabago. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. Kung ang Diyos noon na nagligtas sa iyo, na nagbigay sa iyo ng solusyon sa iyong problema, siya pa rin ang Diyos ngayon na hindi nagbabago, na hindi tumatalikod sa iyo, na hindi ka iiwanan sa ere, hindi kanya pababayaan. Magtiwala ka, ilagak mo sa kanyang paanan ang lahat ng kabagabagan na bumabagabag sa iyo. Lumapit ka at manalangin ka sa Kanya. Ama, sa mga sandaling ito, patawarin niyo po ako dahil hindi po ako nagtiwala sa iyong salita. Patawad, Ama, dahil ang tingin ko sa iyo maliit na hindi mo kayang gampanan ang pagiging Diyos. Hindi mo kayang lutasin ang mga problema ko. Patawad po, Ama, dahil kinukumpara ko ang sarili ko sa iba at tinatanong kita. Patawad, Ama, dahil sa kaliitan ng aking pagtitiwala sa iyo, sa kaliitan ng aking pananampalataya sa iyo, sa iyong magagawa. Patawad, Ama. Salamat sa salita mo na nagpaalala sa akin minsan pa na ikaw ay Diyos na malaki at kaya mong gumawa ng daan para makaalis ako sa sitwasyong ito. Father God, dalangin ko, alisin niyo po ako sa sitwasyong ito na kinalalagyan ko. Magbigay ka, mag-provide ka ng perang kailangan ko. Mag-provide ka ng trabaho para sa ganun makabayad ako. Para sa ganun mapunan ko ang pangangailangan ng aking pamilya, ng aking mga anak. Panginoon, alam kong tapat ka. Hindi mo pinapabayaan ang mga taong nagtitiwala sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, tulungan mong makita ko ang daan na ginawa mo palabas sa sitwasyon ko. Tulungan mong makita ko ang daan para makaalis ako sa aking kinalalagyan. Tulungan mo ako magtiwala sa iyo, sa iyong magagawa. At dalayan ko po, Panginoon, bigyan niyo po ako ng kapanatagan, ng kalooban, kapayapaan ng puso. Salamat sa iyo, Ama. Pinupuri kita, pinapasalamatan kita. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan,
Salamat sa pagsama mo sa akin dito sa The Praying Mom. Kaibigan kong ikaw ay nasa sitwasyon na para bang wala nang daan para makaalis ka pa. Gusto kitang palakasin. Tiwala ka sa Diyos, tumingala ka at humawa ka sa kamay ng Diyos. Walang malaki, walang mahirap sa Kanya at ang lahat ay kaya niyang gawin kung ilalagak mo sa Kanya ang iyong pagtitiwala. Maraming salamat, nawa ay pagpalain ka, samahan ka ng Diyos sa buong isang linggong ito. Amen.